Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Ayan po, ang kaawa-awang ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. Grabe mga kababayan, ang tindi po nitong nakikita po natin, ganito lang pala ang ginagawa nila dyan sa mga flood control projects, mga kababayan. Ito, panoorin pa po natin isang video, no ho? Ito pa. Palitada lang. Diyos ko po naman, billion yung mga gasto dito or budget. Tapos ganyan lang, palitada. Anong klaseng flood control na yan, oh? Tingnan nyo, pinapalitadahan lang. Diyos ko po naman. Ayan, oh. Ayan guys, tingnan nyo naman ginagawa dito sa Pilipinas. Ito ang dapat talaga sana mangyari. Kaya lang mga kababayan, hindi po ito dito sa ating bansa. Panoorin lang natin itong video na ito mga kababayan. Hindi yung binubuhos na lang ng walang kabakal-bakal. Mga kalahi, tingnan nyo sa ibang bansa, oh. Ganito dapat mga kalahi ang tamang pagre-reprap, oh. Kitang-kita nyo naman mga kalahi na talagang napakadaming bakal nito. Ito mga kalahi, yung makakaasa ka na napakatibay talaga. Dapat ganito yung ginagawa dito sa Pilipinas. Hindi yung binubuhos na lang ng walang kabakal-bakal. Ayan mga kababayan, ang atin pong natunghayan na video, ang tindi po nitong nakikita natin na ginagawa po nila dito sa mga sinasabing di umanong flood control projects. At mismo po si Senator Marcolita ang naunang nagsalita na talagang wala po talagang kabakal-bakal. Ano ba yan? At sa kabilang banda naman, may napanood din tayo na ito pong ginagawang napakaganda, may punong-puno at ang daming bakal mga kababayan. Yun nga lang, ang problema, hindi po dito sa ating bansa mga kababayan. Grabe, yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At ito matindi ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Bakit hindi na po natin nakikita si Saldico na sinasabing di umano siya po ang isa sa marami pong nakuha na mga project tungkol po dito sa mga flood control, at ang mga kumpanya po niya di umano mga kababayan, ang kanyang anak, asawa, lahat po kapamilya nila may mga kumpanya po diyan mga kababayan. Di umano, bakit hindi na natin nakikita? Pero magugulat kayo mga kababayan sapagkat sa mga naghahanap po, tama po na nandito kayo sa aking channel sapagkat maririnig nyo po at mapapanood nyo mismong si Saldico. Kung matagal nyo nang hinahanap-hanap, dito nyo matagpuan yan mamaya mga kababayan. Bago ko ibigay sa inyo at bago nyo mapanood yan, panoorin po muna natin ang gobernador ng Pampanga. Mukhang nagsiwalat na at mayroon na pong nilalaglag dito. Alam nyo naman po mga kababayan ng Pampanga kung kanino rin po yan. Sino ang mga malalapit na mga kaalyado dyan? Nako mga kababayan, at ito pa, itong si Congressman Abante ay mukhang bumigay. Mukhang puso ko na yata dito kay Mayor Magalong mga kababayan. Paano po nangyari yon? Siyempre naman, dito natin yan ngayon pag-uusapan sa bidyong ito. Ngunit bago yan mga kababayan, ako muli si Bimar Channel, humihingi sa inyo ng konting suporta. Suportahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-like, pag-share ng video ito. At kung bago ka lang pong nakabisita sa aking channel, kung inyong mamarapatin, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel na VMR. Ayun po, palaki na po ng palaki ang ating subscribers. Umpisan po natin ito ng 259. Ngayon po, ongoing po, pataas ng pataas, libo na po ang nadadagdag sa ating subscribers count mga kababayan. So, kung gusto niyo pong manatili po tayo, na maging independenting vlogger, tuloy niyo po ako suportahan. Pindot nyo na po ang notification bell all para lagi kayong updated.
Ngayon, kung nakakaluwag-luwag naman po kayo at gusto nyo pong magsuporta bilang konting tulong pinansyal, ayan po ang join button sa baba. May monthly babayaran po dyan. Kung gusto nyo lang po, no? At kung gusto nyo naman, mag-super chat din po kayo. At sa sunod na pong video ako mag-shoutout doon sa mga natin mga kababayan na nagpakulay, ano ho. Pero ngayon mga kababayan, tuloy na po tayo. Ito po, maraming salamat po sa inyo para manatili po tayong independent vlogger at nagre-react dito po sa mga nangyayari ngayon. Napapanood po ninyo mga kababayan, ito po ay naganap kahapon or kagabi, ano ho. Dito nga po sa, I think sa Davao po ito mga kababayan, ano ho. Hindi ko lang binibigay ang music kasi baka makapiright po tayo. Ito music, Tunay ano. na nagmahal, tunay na nagmalasakit. Ayan po yan na music mga kababayan. Kaya lang baka may copyright po ito. Kaya syempre dito lang po tayo umaasa sa YouTube, no. Wala po tayong mga amo dito, no, mga kababayan. Kayo po ang boss ko kung titingnan po natin at tutuusin mga kababayan. So ito, diretso na po tayo. Sino ang gusto nyo mauna? Gusto nyo na bang mapanood si Saldico na nagsalita mga kababayan? Aba, ito na po. Ibibigay ko na po sa inyo. Hindi ko na po kayo bibitinin. Ayan po siya mga kababayan, ano ho? Nagsalita na po si Saldico mga kababayan at gusto nyo pong pakinggan natin sabay-sabay? Well, ito po, papakinggan po natin sabay-sabay. Kaya lang, hindi ko po pwedeng ipakita at ipapanood po sa inyo, ha? Dahil ikaka-copyright po tayo, ABS-CBN din po yata itong ANC na to mga kababayan, di ba? So mahilig po sila mag-copyright, kaya mapapakinggan nyo na lang po ang boses niya, no? Ayan, no? Ayan po yan, no? Scripted daw po. Oh, yan, no? Scripted daw po, sabi, no? Scripted daw po mga kababayan. Ano kayang scripted to? Ano kayang scripted yun mga kababayan na tinutukoy dito? Ha? Okay. Puntahan muna natin dito. Dito muna natin, itago muna natin to kasi ito yung naghahanap sa small committee na ito nga pong pinamumunuan daw po ito nito nga pong pangalan nito mga kababayan, itong si Saldico mga kababayan. So, tuloy, panoorin po natin nako, baka okay lang ba to? Okay lang ba yan? Ipi-play natin to mga kababayan, ha? Pero balik tayo dito kay ayan, play. Po yung budget hearing, sir. Privilege speech ni... Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Scripted daw po yung budget hearing. Ano narinig niyo mga kababayan? Scripted daw po ang budget hearing, sabi nitong ni Saldico. Isipin niyo mga kababayan, ha? Ito pong si Saldico, nung nagkaroon po ng hearing noon ng halagang 125 million dito nga po sa Intelligence Confidential Fund ni Vice President Inday Sara Duterte, ay mabilis po itong nagpakita at mabilis po itong nagsalita. Ayan po, ha? Nagsalita po siya kaagad dyan na halagang 125 million lamang po. Ngayon, siya na ngayon ang tinatamaan ng issue dito nga po sa mga flood control projects na mga natangay, mga ghost. Bakit hindi siya nagpapakita ngayon? No? Bakit walang sagot? Inahanap siya ngayon ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Congressman Toby Chanco. Po kayo ng privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon. Ano po yung ano yung pinaka kumbaga tumatak sa inyo? Meron pa bang punto na nilatag na talagang kinagulat nyo pa? Hindi, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crooks, ang pinakamalaking kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Sabi niya yata doon na 25 to 30%. Kung di ako nagkakamali, no? 20 to 20. Ayan na mga kababayan, hindi po tayo nagsasalita dyan, ha? Si Congressman Toby Chanco, the biggest crook. Ang pinakamalaking crocodile daw po mga kababayan. Sino ba yon? 25% yung project proponent saka yung naghanap ng pondo para sa project. O yun na nga, di ba? So 25%. So yan ang biggest of all crooks, di ba? Di ba doon naman sa kay Mayor Magalong, ang sabi niya,
Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan ng tao kung bakit talagang hinahanap po yung small committee report of 2025. Dahil sa small committee report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Sino yung proponent ng amendment, saan nagbawas, at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga nun, di ba? Tapos, konektado yung sinasabi ni Senator Ping tsaka ni Mayor Magalong kasi ang may alam ng proponent is the Committee on Appropriations. So, Kong Toby... Ako, meron akong record ng ibang mga proponents. Yeah. Oo. But I was going to ask Kong Toby, bigo ka pa rin, no? Kasi you gave them 5 Alam minutes. ko kung sino yung mga proponents. O, sino yung mga proponents? Pwede mo ng pangalanan? Or... Pag hindi sila nagsabi ng totoo, we will prove them wrong. Okay. No, kasi... Pero wala na, Pat P. Okay, is na tayo doon. Okay. Wala talaga doon sa present Committee on APRO yun. Kaya nga sabi ko, tanongin yung COMSEC kasi yung COMSEC is the same COMSEC. Pero up to yesterday, wala pang napapadala sa akin. So wala talaga yun. Walang report, walang minutes. Ang balita ko ngayon, siyempre ayon sa aking mga sources, yung small committee na yon ay sinusubukan nilang mag-doktor ng report. No? But okay, all roads now lead to only one person, and that is former chairman of the Committee on Appropriations siya rin ang chairman ng small committee. Siya lang makakasagot ng mga tanong, di ba? Lahat ng gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Sino ba ang proponent? Siya lang makakasagot nun kasi walang records, di ba? So, yun. Pero Kong Toby, ito nga, no, ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung dating chairman. Congressman pa naman siya, si Saldico. So he's an incumbent congressman. And was he there during the hearing, and did he make any manifestation to explain? Or did you ask him? Wala siya. I haven't seen him this Congress. He's not yet here. Seen him. Hindi pa kami nagkita ever since nagsimula yung 20th Congress. Sa tingin ko, dapat ipatawag na ng liderato ng House si Congressman Saldico. At ilabas na niya yung listahan na hawak niya. Hindi daw po nakikita itong si Saldico ni Congressman Toby Chanco. At napaisip ako dun mga kababayan, mayroong small committee. At may binabanggit din si Congressman Toby Chanco na big crocs. Paano nagkasya yung napakalaking buhaya doon sa small? Mga kababayan, naalala ko tuloy ang aking matagal-tagal ko nang naging experience. Gusto nyo bang i-share ko muna sa inyo? Kunting katalastas lang, baka sakali. Gusto nyo ba ng kunting GCash pang palod, no? O bibigyan ko kayo ng halagang 100 or 200 sa makakatamang sagot, doon sa aking, kusang nabanggit na lang din natin, yung small committee, nandoon daw yung big jokes. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ganito. How can you put the 10 horses into the 9 boxes? Parang ganun po yun mga kababayan. Kasi nga, small committee, pero big trucks, nagkasya doon sa small committee. Ano ang logic doon mga kababayan? So ngayon, ito, ganun din po ang logic nitong tanong ko sa inyo. Sa makakasagot, bibigyan ko ang unang makakasagot, bibigyan ko ng 200. At ang ikalawa, ikatlo, hanggang ikalamat, tagi-100. Sige, comment nyo po dyan mga kababayan sa baba para magkaalaman mo tayo. Pang ano lang po yan pang tawag nito, pang load, no? Para naman makabawi-bawi ako sa inyo dyan. Pag natamang sagot how can you put the 10 horses into the 9 boxes, no? Kung gusto nyo, sagutin nyo rin yung paano nagkasya sa small committee yung big crocs na binabanggit dito ni Congressman Toby Chanco. At ito nga po mga kababayan, hinahanap daw po itong si
Zaldico, hindi daw po nila makita. Ang ano naman dito mga kababayan, kasi nandito siya nung panahon nung si BP Inday ay kanilang pinagtutulungan, pinagkakaisahan nila tungkol po dito sa paggigisa nila dito sa budget na 125 million lamang. Sama-sama po silang lahat dyan. Bakit pagdating dito na sila na ngayon mismo ang nasasangkot, mukhang tamimi yata itong si Zaldico, mga kababayan. Yan po ngayon ang malaking katanungan ng taong bayan. Bakit hindi ka pumapasok? Sumusweldo ka, Zaldico, ba't hindi ka pumapasok? Tanong lang po yan ha, hindi po tayo rito naninira. Pero nagtatanong po tayo kung pumapasok ka, bakit wala ka man doon? Isa ka sa mga sinasabi na member ng small committee. Ikaw ay yung dating chairman. Mga kababayan, pakinggan niyo muli ang sagot ni Zaldico nung araw. Scripted daw po yung budget hearing, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Ayan ha, Zaldico ha, ikaw mismo nagsabi na ninakaw niya yung pera. Ang pinapatungkulan mo ay ang aming Vice President Inday Sara Duterte. So, ayan, napakalakas ng loob mo noon. Napakatapang mo na magsalita ng ganyan. Bakit ngayon hindi ka lumalabas? Ikaw na ngayon yung tinatanong ng taong bayan. Sige nga, Zaldico. Ha? Minute ka pa dyan ito na mga kababayan, punta na po tayo dito kay Nanay Baby Pineda, ang gobernador po ng Pampanga, nagsalita na at mukhang may malalaglag, mukhang may nalalaglag o ilalaglag po dito mga kababayan. Panoorin po natin ang video ito. Kademonyohan na daw talaga yung pandaraya sa flood control. Anong mga initial talk ninyo ni Senator JP dahil membro ho siya ng Blue Ribbon Lalo na ho dito sa Pampanga, tayo ho yung pinaka-vulnerable sa baha. Tinatanong ako ng mga radio station, TV station. Gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293. 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala. Ilan? Million o billion, mga kababayan? Balikan nga natin konti. Ang laki, no? Tinatanong daw siya, hindi siya prepared. Bakit hindi ka prepared, Madam Governor Lilia Pineda? Balikan nga natin mga kababayan. Billion ba? Tama ba narinig ko? Billion o million? Ulitin lang natin ha. Kademonyohan na ho daw talaga yung pandaraya sa flood control. Anong mga initial talk ninyo ni Senator JP dahil membro ho siya ng Blue Ribbon Lalo na ho dito sa Pampanga, tayo ho yung pinaka-vulnerable sa baha. Tinatanong ako ng mga radio station, TV station. Gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293. 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala akong nakita ni isang project ng flood control. Isa lang, yung kandating. Ayan mga kababayan, mismong si Governor Lilia Pineda, sinasabing wala daw po siyang nakitang flood control project, kundi nag-iisa lang yung kandating sa Arayat. Nako. Ang daming pera. 293 billion ba yun? Mga kababayan, parang billion talagang dinig ko Billion, as in, billion talaga ang dinig ko mga kababayan. Hindi ko alam kung tama, ulitin lang natin ha. Aloy. Isita ko ng 2024, nasira nga. 1 year pa lang, tapos meron na naman palang mga sinusunod na pondo. Pero ang sinabi ko lang sa DPWH kay Director, tigilan mo na yan, huwag mo nang ituloy, kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan, kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 billion lang yun, yung pala, 391 million. So nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat ituloy, hindi na dapat i-repair, hindi na dapat bumuhuli ng pondo ng flood control. Kasi talagang sayang, parang tinatapon mo yung pera dun sa project na yun. Tapos binigyan ako ng
inventaryo ng 293 billion, tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo. Malalayo ang lugar. So, hindi bali na. Ang importante, hindi ako nagiging, parang wala akong alam, bilang gobernador, na wala akong alam doon sa 290 billion. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. So, naghihingi ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga radio station. Pasensya na po kayo. Talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong bang ghost, may nasira ba. Ang tanging project lang na nakita ko na in-inspection ko, yung Kandating Arayat. Na nakita ko naman talaga sobra. Worse talaga yung nangyari doon. Yun lang ang nakita ko. Yung pala, talagang maraming kalat-kalat na ginawang slow protection na flood control. Pero sabi ko, 290 billion. Pero sa halip na bumaba yung tubig, along lumala. Dati hanggang tuhod lang, hanggang bewang, ngayon hanggang dibdib na. Saka tumagal pa tubig. Nagiging 2 buwan pa yung tubig. So, siguro sa susunod, wag nang budgetan ng flood control. Kailangan may master plan. Kung walang master plan, hindi mo pwedeng ituro mo kung saan. Tuturo, o dito mo gawin. Susunod, doon mo susunod gawin. Bang kalat-kalat, walang continuing na paggawa ng dingke. At ito ba, makakatulong ba sa baha? Makakatulong ba doon sa problema natin? Pero parang wala nang tanong. Pero hindi na tinatanong kung effective ba o hindi. Basta, ito gagawin ko to, 100 million. Pero hindi mo naman inisip, hindi mo naman pinag-aralan kung makakatulong ba yan sa baha, doon sa bayan na yon. Parang wala nang ganung study. Pero kahit na sinasabi ko to, ikutan ko yung 290 billion na yan kung nasaan lahat. Kabibigay pa lang ng listahan sa akin. Mga kababayan, 290 billion po talaga pala ang pinag-uusapan dito, Himay-himayin po natin, isa-isahin po natin, puntuhan lahat, mga kababayan, na sinasabi rito ni Lilia Pineda, ang gobernador ng Pampanga, Ito. Demonyohan na ho daw talaga yung pandaraya sa flood control. Anong mga initial talk ninyo ni Senator JB dahil membro ho siya ng Blue Ribbon Lalo na ho dito sa Pampanga, tayo ho yung pinaka-vulnerable sa baha. Tinatanong ako ng mga radio station, TV station. Gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala akong nakita ni isang project ng flood control. Isa lang, yung Kandating. Ayan, mga kababayan, maliwanag, tinatanong daw po itong si Governor Lilia Pineda ng Pampanga kung gusto siyang interviewin nito pong mga radio station, para tungkol daw po dito sa 293 billion na pondo ng flood control project. Kaya lang, hindi na po siya nagpa-interview kasi nga, wala siyang alam. Mantsakin nyo mga kababayan, Vice Governor at Governor ng Pampanga, walang alam na mayroong malaking proyektong at maraming pera, bilyon-bilyon ang nailagay dyan sa kanyang probinsya. Dito pa lang mga kababayan, sabi nga ng umpisa nitong video isang malaking kademonyuhan, isang malaking kagaguhan, panggagago talaga sa kaban ng bayan at sa taong bayan itong ginagawa nila dito sa pondo ng pera ng bayan. Binisita ko ng 2024, nasira nga, 1 year pa lang, tapos meron na naman palang mga sinusunod na pondo. Ayan, yung project ng 2024, nasira daw po, mayroon na naman sumusunod na pondo. Ito na nga yung 2025. Biruin nyo, yung budget ng 2024 na flood control, nasira na yun. Mayroon na naman sumusunod ngayon na sa 2025. Pero ang sinabi ko lang sa DPWH kay Director, tigilan mo na yan. Huwag mo nang ituloy kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. Yun, wala daw sa design mga kababayan. Ito kaya? Ang ginawa nila, palitada lang. Diyos ko po naman, bilyon yung mga gasto dito or budget. Tapos ganyan lang, palitada. Anong klaseng
Flood control na yan, oh. Tingnan nyo, pinapalitadahan lang. Diyos ko po naman. Ayan, oh. Ayan mga kababayan. Ito pang isa, ha? Ito pang isa. Na ito kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Pampanga? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment. Yan mga kababayan, tumutugma po ito dito sa sinasabi ni Governor Pineda, na sinasabi nga niya, wag nang ituloy kasi wala po sa tamang structure, no? Naku talaga itong mga... Huwag mo nang ituloy kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 billion lang yun. Yung pala, 391 million. 391 million. So, nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat ituloy. Hindi na dapat i-repair. Hindi na dapat pumuuli ng pondo ng flood control. Kasi talagang sayang. Parang tinatapon mo yung pera dun sa project na yun. Tapos, binigyan ako ng inventaryo ng 293 billion. Tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo. Malalayo ang lugar. So, hindi bali na. Ang importante, hindi ako nagiging, parang wala akong alam, bilang gobernador, na wala akong alam doon sa 290 billion. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. So, naghihingi ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga radio station. Pasensya na po kayo. Talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong bang ghost, may nasira ba. Ang tanging project lang na nakita ko na in-inspection ko, yung Kandating Arayat. Kanyo mga kababayan, dito, kung pagtutugma-tugmain po natin ang mga pangyayari, ang mga nagsasalita po ngayon laban po dito sa mga flood control projects ay gobernador, mayor. Pare-parehas po yan mga head po or pinakamatataas po. Ang gobernador, mataas sa probinsya. Ang mayor, mataas po sa mga syudad at mga munisipyo. Ngayon, Mayor Isko, Mayor Bico, Mayor Magalong, Governor Pineda. Parang tumutugma talaga mga kababayan ang lahat-lahat na dito talaga ang may problema ay ang mga, sabi nga ni Kong Toby Chanko, ay ang mga crooks. Nakita ko naman talaga sobra. Worst talaga yung nangyari doon. Yun lang ang nakita ko. Yung pala, talagang maraming kalat-kalat na ginawang slow protection na flood control. Pero sabi ko, 290 billion. Pero sa halip na bumaba yung tubig, halong lumala. Dati hanggang tuhod lang, hanggang bewang, ngayon hanggang dibdib na. Kita nyo kung talagang tama ang ginawa na design dito sa mga flood control, ay dati hanggang tuhod lang yung baha, ngayon hanggang dibdib na. Anyari, despite na napakalalaki ng mga pondo na ito, kung ikaw naman ang tinatanong dito tapos hindi mo may pakita, hindi ka rin talaga siguro magpapakita na mga kababayan, Pero dati, kakaparanggot lang ang inaano mo dito kay Vice President Inday Sara Duterte na supposed to be hindi nyo dapat pinapakialaman dahil ito ay lang to, di ba? Confidential fund. Pero talagang pinilit nyo pa rin na kalkalin. Ang iingay ninyo. Ang lalakas ninyo na magsalita, magngaw-ngaw dyan. Ngayon na kayo ang hindi na kayo makapagsalita. Kanini na kayo ngayon
nawawala na kayo. O, tuloy, Gob. Saka tumagal pa tubig. Nagiging 2 buwan pa yung tubig. So, kita nyo ha, nagiging 2 buwan pa. Dati, 1 buwan lang, ngayon nagiging 2 buwan. Mayroon pa yung project ha, at binadgetan pa ng napakalalaki. Siguro sa susunod, wag nang budgetan ng flood control. Kailangan may master plan. Kung walang master plan, hindi mo pwedeng ituro mo kung saan. Tuturo, o dito mo gawin. Susunod, doon mo susunod gawin. Bang kalat-kalat, walang continuing na paggawa ng dike. At ito ba, makakatulong ba sa baha? Makakatulong ba doon sa problema natin? Pero parang wala nang tanong. Parang hindi na tinatanong kung effective ba o hindi. Basta, ito gagawin ko to. 100 million. Pero hindi mo naman inisip, hindi mo naman pinag-aralan kung makakatulong ba yan sa baha, doon sa bayan na yon. Parang wala nang ganung study. Pero kahit na sinasabi ko to, ikutan ko yung 290 billion na yan kung nasaan lahat. Kabibigay pa lang ng listahan sa akin. Ayan, grabe mga kababayan. Iikutan yan ni Governor Pineda kung nasaan itong lahat na ang laki pala, no? 293 billion ang perang ibinuhos dyan. At gusto na naman uli dagdagan, buhusan na naman uli. Ha? Was out na nga noong 2024, nasira nga rin lahat. Another pera, billion-billion na naman ngayong 2025. At ang masama, hindi pa alam ng mga mayor at mga gobernador na supposed to be, sila ang unang makakaalam dahil mga lugar nila yan eh. Oh, ngayon tatanggin nyo. Oh, ilan na ba ang mga mayor? Sana lahat ng mga mayor, lalo na dun sa mga lugar na mga binabaha hanggang sa Cebu kasi balita natin napakarami rin mga binabaha sa Cebu eh. Magsalita na sana ang mga mayor kasi mga gobernador lahat dahil wala talaga silang natanggap eh. Ang problema, pagkakalyado din itong mga crooks na to, yun lang ang ating problema dito mga kababayan. Pero huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, no? Lalabasan din po ang mga bahon nitong mga crocodilos. Check lang na nakita ko na yung inspection ko. So don't worry, darating din tayo dyan, okay? So punta na po natin ito mga kababayan, si Congressman Abante naman, ano ho. Pero bago natin puntahan, ano ho, dito nakikita natin mga kababayan, na ito pong sinasabi ni Governor Pineda ay napakalaki po ng katotohanan at ang ebidensya po, ayan nga, nangyayari na po sa kanilang lugar. At sila mismo ang nakakasaksi ng hindi po tama ang ginagawang flood control projects dyan. Sapagkat, ayan na mismo, hindi nila alam, tapos dati, 1 buwan lang, tumatagal, ngayon 2 buwan na ang baha sa kanila. Dati hanggang tuhod lang, ngayon hanggang dibdib na. O, saan pa kayo? Dito na kayo. Tumaya na kayo sa mga tambalos-los congressman. Sabi nga ni kung Toby Chanko ay ang small committee hinahanap niya, hindi niya makita. Ang iniisip ko lang talaga, hindi ko mawaring nasaan ang logic na nagkasya yung doon sa small committee yung big truck na sinasabi niya. Kaya mga kababayan, nahanap nyo na ba si kung saldi mo? Saldi mo pala, hindi pala saldi ko. Ay, ayaw nyo rin? Saldi na lang niya. Walang may gusto. Sige. Ito naman si kung Pastor Dila. Yung talo na, nanalo pa. Talaga naman talo na yan Only in the Philippines. Talagang ang talo, panalo pa rin. Pilit mo lang. Huwag mag-alala. Basta kakampi mo lang yung mga grabe Tuloy. Okay. Sir, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Unang-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No?
sabihin niya na kung sino yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais. Sinagot na siya dyan ni Mayor Magalong, di ba? Talamak sila dyan eh. Sabi nga ni Mayor Magalong, pag under oath ka dyan, hala na. Ganon din ang sinasabi ni Mayor Isko eh, di ba? Kasi talamak itong mga ito eh. Kulong ka kagad dyan. Sabi nga ni Mayor Magalong kakasuhan ka ng mga yan. Pag nilabas mo yung mga pangalan, katimbakan ka ng kaso. Wala na, hindi ka na makakapagtrabaho. Kasasagot doon sa kanilang itatambak na kaso. Pero ngayon mga kababayan, tingin nyo ng body language ni Abante, mukhang lumambot ano? Dati kasi medyo matigas ito no? Ngayon medyo mukhang lumambot yata no mga kababayan. At bandang dulo, pakinggan natin ha. Mayroon pa siyang sinasabi dito na medyo nakakaramdam ako ng kakaiba. Baka mamaya mga kababayan kung Abante, baka naman. Kung talagang hindi ka naman pala dyan kasama sa small committee or sa tungkol dyan sa flood control, wala ka naman yatang project dyan sa baha, magsalita ka na. Magsalita ka na kung para ka talaga sa bayan. Samahan mo na ito si Mayor Isko. Ha? Total, gusto mo naman ng kaayusan. After all, pastor ka. Sa isang dapat lang talaga pangunahan mo yung kalinisan sa iyong panunungkulan, di ba? At sa inyong mga kasamahan. Tuloy natin. Tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Tri-Committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Ayan ha. So hindi pa pala niya alam na itong si Mayor Magalong ay mayroon ng formal na letter or intent sila na padaluhin nga siya doon. Kasi nga kailangan yan mga kababayan, katulad nga ng mga kasama natin mga vloggers noon, ay mayroon po talaga, pinost nga nila sa mga social media din, di ba? Mali-mali nga rin yung mga pangalan ng iba Di ba mga kababayan? So ngayon, ayon sa kanya, mukhang wala daw pa. Wala pa siyang confirm na alam. Pero sinasabi niya, ito daw pong isang nagbida-bida din tungkol dyan sa Dolomite ni PRRD, itong Ridon na ito, na isa ring Kupalmox din, ay nag-ano daw ito mga kababayan, nag-public na daw ito sa social media siguro or sa mga news, reporter, no? Na nagsalita na ini-invite niya si Mayor Magalong. Pero, nako, si Mayor Magalong, dating general Alam niya ang mangyayari dyan, kaya aywan ko kung paano nyo maiisahan yan. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee na ipatawag siya. Opo, kasi nung kung talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan edi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya at sabihin niya ng mga pangalan. Ayun, mga kababayan, mukhang lumambot bumigay si Abante yata dito. Kasi sinasabi nga, ang rason ni Mayor Magalong, mayroon siyang trust issue sa inyo. No, kahit nga kami mga vloggers mayroon din kami. Kayo ba mga followers, kayo ba mga kababayan, mayroon ba kayong trust issue dito sa mga congressman? O kung wala kayong trust issue, comment nyo dyan sa baba. At kung mayroon naman, comment nyo rin sa baba at ano yun. Ayan, mga kababayan, tuloy natin ha. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron, alam siya meron siyang ebidensya,
sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry rito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent. Ayan mga kababayan, mukhang magkakaroon na nga ng independent body at doon malamang pupunta yan si Mayor Magalong. Baka doon na rin pupunta si Mayor Isko at Mayor Vico Soto. At si Senator Pampilo Lacson pwede rin. Sama na rin doon siguro si Senator Marcoleta. Bilang sabihin na lang natin, no, kasama sila doon sa mga masasabi natin ng independent. Kasi nga, sabihin mo naman na sa Senado sila, pero alam nyo mga kababayan, pagka wala po yung talagang yung may focus talaga dyan sa mga issue na yan, medyo minsan darating lang ang parang malamya lang ang magiging dating Pero sana abangan natin yung itong independent, no? At mga kababayan, tama ba ang narinig ninyo? Mukhang lumalambot si Abante at mukhang iimbestigahan daw. If ever mapatunayan at maglalabas siya ng pangalan si Mayor Magalong dyan sa independent body, iimbestigahan kaya nito ang kanilang mga kasamahan na ayon kay Tong Toby Chanko ay nandyan sa small committee ang Big Rocks. Ibangan natin yan mga kababayan Commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan. Nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tudugin na natin to, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that, no? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong taong dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang kontraktor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So ayan na mga kababayan, nanggaling na po, came from the horse's mouth. Sabi nga nila, itong sinasabi ni Abante mga kababayan, na talagang maaari, may congressman na masangkot talaga dito, sabi ni Senator Ping Lacson. At dinugtong naman niya na maaari hanggang mga senador din, maaari masangkot din. Aba, gusto ng taong bayan yan. Gusto namin yan. Maglinis na po talaga. Dahil wala na po, hubas na po ang pera ng bayan. Nangungutang na nga si BBM para lang pang tustos dyan sa baha na yan Kaya, nako, seryosohin nyo na po ito, Abante. Kung talagang wala ka naman talaga rito, isa ka na siguro sa mga una. Imbestigahan mo na yung mga kasamahan mo na sinasabing nasasangkot di umano na may mga construction or contractor dito, no ho? O hindi na lang natin papangalanan. Niniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor nga sinasabi, pati mga politiko, kontraktor. Kaya sabi ko, yung
yung mga kontraktor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal. Okay. Sa lalong madali. Mga kababayan, magkakalaglagan na lata dito. Sa tingin ninyo, ha? Ito na ba ang ating pinakahihintay? Magkakaroon na ba ng laglagan, boss? Mukhang alam na ni Abante kung ano po ang magiging kahinatnan dahil mukhang sabi nga niya, no? Korrekta niyang sinasabi na mukhang mayroon talaga mga politiko at may mga kontraktor din, ha? Na may mga kakilala dyan na mga politiko at may mga kontraktor din kasi na dati ring congressman naging kontraktor or mga kontraktor na dating kontraktor na naging congressman. Nako, ito na talaga, maganda ito mga kababayan. Sa tingin ko, no, ako, in fairness, sa tingin ko lang dito kay Abante, kasi mukhang hindi siya nababanggit sa Maynila Liban lang dun sa dalawa Kasi tatlo ito sila na talagang nagbida-bida dito sa impeachment labang kay BP Inday Sara, di ba? Matatandaan natin mga kababayan. Pero sa totoo lang, yung dalawa pa lang ang nababanggit ni Yorme about dito sa flood control projects, no? Aba, si Abante kaya. Sige, maganda yan kung ikaw malinis ka dyan. Abay, mag-ano ka na, mag-Poncio Pilato ka na. Sabi di ba, Poncio Pilato, naghugas ng kamay, tanda nang wala siyang kasalanan o kinalaman sa pagpako kay Kristo. No? Di ngayon, hindi natin ipapako, lilitsunin natin ang mga tambalos-los ng mga buhaya. Hugas ka ng kamay mo ngayon dyan kung wala kang kinalaman. Buhaya ha, yung buhaya kasi nalilitsyo naman talaga ang buhaya, di ba? Huwag po kayong dyan ha. Wala po ditong bad words, no? Okay, tuloy natin. Ito pong si Senate President Chis Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ano pong masasabi nyo dito? Dapat lamang, naniniwala ako dyan, dapat walang kamag-anak, asawa man yan o sino man yan, pinsan man yan, na dapat maging kontraktor dyan. Para talagang maging patas ang ating investigasyon dito. Pero susuportahan nyo yung ganyang panukala para maisaibatas yan? Suportahan ko po yun. Maganda po yan na talagang dapat talagang walang kamag-anak ang involved dyan. Once and for all, Congressman Abante, kayo ba ay may kamag-anak na kontraktor? Wala po. Alright. Sige po. Maraming salamat, Congressman Benny Abante. Ayun mga kababayan, mukhang sabi nga niya, wala daw po siyang kamag-anak na kontraktor. Kaya mukhang malakas ang loob ni Pastor Gayundila Ang payo ng taong bayan. Parehas ba tayo mga kababayan? Payuhan natin si Pastor Dela na mag-Poncio Pilato dito maghugas kamay. Total, wala ka naman palang kamag-anak na na mga kontraktor kasi sa lumalabas po ngayon, mayroon pong mga congressman na may mga kamag-anak na kontraktor. Ano yung masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo dyan sa baba. Pero bago natin tapusin ang video ito si Mayor Isko Moreno, sabi niya, Mayor Isko, nanawagan sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control. Ayan na, panoorin natin. Maynila po ang lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbongsapangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan ng Senado ang mga flood control project sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ang sagot naman ng ilang kongresista, taga-propose lang sila ng proyekto. Saksi, si Sandra Ginaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal.
Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya nga welcome yan welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin, yung ginagawa namin ng engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung yung waste management. I-address natin yung mga resettlements ng mga informal settlers. I-settle natin yung old drainage system. Hindi naman namin lahat panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ayan ho, mga kababayan, ayan na po ang ating mga natukuhayan dito. Ang tindi po dyan sa Maynila pala, no? Maynila, sa Metro Manila, ang pinakamalaki, nakuha po or mayroon pong flood control projects at ilang billion, 14 billion, mga kababayan. Maynila alone. Ganyan kalaki yung pera na nawala or naipagawa dyan ng flood control sa Maynila. Nakikita nyo mga kababayan, sa Maynila ngayon, mas lalo pang lumala ang baha. Despite na napakarami po pala, pinakamarami pala sa buong Metro Manila, ang Maynila. Grabe Tapos sasabihin nitong mga congressman na ito, si Yorme daw, puro hearsay, chismis. Anong chismis? Madadaan mo pa sa chismis yan. Ayan bahang-baha na nga eh. Chismis pa ba yan? Valeriano, kapal naman ang mukha mo. Sasabihin mo pang chismis doon nga sa lugar mo eh. Di ba dyan sa Maynila mga kababayan? Ibang baha dyan eh. Doon sa lugar niya. Distrikto kasi yan si Valeriano. Nandun nga yung isang flood control na tinatanggi niya na sa kanya nagkaroon ng problema dahil dati pa daw yun sa panahon pa ng nakaraang administrasyon eh. Diba? Gusto nilang patunugin ang lahat ng mga ito, mga kababayan. So ayan, ang mga naihagin po natin ng mga issue ngayon sa inyo.
matindi po itong nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Kaya wag po kayong bibitaw. Kapit po tayo lahat dito sa mga issue ito. Ayan naman po mga kababayan. So, nabudol na naman po tayo ni Saldico. Akala natin nagsalita na. Yun pala, nagsalita siya nung nakaraan pang impeachment or noong ini-impeach pa lang nila si Vice President Sara Duterte sa halagang 125 million na Intelligence Confidential Fund. Yun mga kababayan. Na kakarampot, ikukumpara po ngayon, dito pa lang sa Maynila, billion na po. Ha? 2 congressman pa lang dyan ngayon ang medyo binabaha sa project sa dami ng pera na billion. Ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan ngayon? Sana kung nakarating ka dito sa bandang dulo ng video dito, maraming salamat sa inyo mga kababayan. So, kung masasagot nyo po, no, ang ating kanina, ilagay nyo po ang GCash number nyo. At re-replyan ko po kayo mga kababayan kung may nakasagot na po, ano. Yung halimbawa, wag muna kayong maglagay ng cellphone number ha. Sasabihin ko muna nasagot na ninyo yung tanong natin, papaano, how can you put the 10 horses into the 9 boxes? Yun. Doon lang po natin kinuha yan kanina kay Congressman Toby Chanco. Sabi niya kasi, dyan daw sa small committee, nandyan daw yung big crooks. Kaya paano nagkasya doon sa small yung big? Di ba? Kakatuwa mga kababayan, ano? Biruin mo, napakaliit pero kumasya yung mga malalaking buhaya. Kaya yung tanong natin ngayon, paano magkakasya yung 10 kabayo sa 9 lang na kahon? Oh, bahala kayo dyan. Basta ipasok niyo ng buong buo ha. Hindi po pwede yung may putol ang paa. Or buntot. Or walang kilay. Baka mamaya walang bangs. O baka naman, ano yan, anot yan na kabayo. Ay, si Vice Kabayo yan. Bawal, hindi po pwede yun. Yan yung babawasan. Huwag yung papanutan. Buo ha, buo. Wag wig, wag. Hindi dapat nakawig. Okay? How can you put the 10 horses into the 9 boxes? Pag nasagot niyo po yan, ang unang makakasagot, bibigyan ko po ng 200 pesos sa GCash. Pero wag muna nyo nung ilalagay ang GCash ninyo sapagkat, no, mga kababayan, kailangan ko munang replyan yung makakasagot. Abangan nyo po mga kababayan, abangan ko po ang inyong sagot pag na po natin to ngayon. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito muli si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli kung loloobin ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo lahat. Pilipinas, God first. Bye-bye mga kababayan.